ako, pahirapan niya ako, ganyan. And I'm really grateful. I'm thankful na ikaw ang Joanna sa ina ko. Kasi hindi ko naman talaga siya nabuo ko si Ina dahil din kay Joanna. Dahil sa kung paano binigyang buhay ni Kylene yung character ni Joanna. I'm really grateful and thankful na naka-work kita. Sobrang kulit nito! Kala niyo ba? Kunyari lang yan mga mataray pero sobrang kulit. So, yeah, I'm happy to able to be work with you. Maraming salamat. Moment po namin ito. So ito na nga, Kate. Inaamin ko na. Hindi, syempre, katulad nga po ng sinabi ni Kate, nakapagtrabaho na po kami together sa Black Lipstick. Siya yung nagtataray sa akin doon, pero ngayon ako naman nagtataray sa kanya. And just like what she said, nabuo ko rin si Joanna dahil kay Kate. Dahil si Kate, she's a thinking actress. And nagbibigay siya ng emosyon sa thinking actress, yes po. Nagbibigay siya sa eksena. So hindi rin, mahirap yung eksena, pero kung may ka-eksena ka, nakasing din ni Kate. At nitong mga kasama po natin sa stage, welcome. Nagiging madali yung mahirap na eksena nila. Yun po, maraming salamat po. Sabi nga ni Kate kanina, you wanted Kylie na apihin ka naman sa screen. And nakita namin sa video kanina, parang inudgud ka pa sa basurahan. So, And kumusta? more. Oh, and more. So, how do you prepare for those kinds of scene? Nagkakasakitan ba kayo? Paano? Actually, oo. Yakapan muna po, pag-uusapan namin anong tututuhanin ba natin. Pero sa amin po kasi dalawa ni Kate, gusto talaga namin mas totoo para tagos na tagos sa screen ng ating mga kapuso. Pero syempre, aminin ko naman po, may mga moments talaga na hindi namin maiwasang magkasakitan. Pero kami dalawa ni Kate were really professional, so alam namin na trabaho to. Pero syempre may pag-sorry din po. Meron nga po time na iyak po kami dahil nasaktan po namin yung isa't isa off-cam. Ay, wag. Makita ko. Yes, I agree po. Sa lahat ng sinabi ni Kayo, yun din yung sasabihin ko dapat. Pero hindi, totoo po yun. Actually, before this scene na kukunan namin yung basura scene, na 2 versus 1, oo, kasama si Roxy po doon. Pinitulungan lang naman po nila akong dalawa doon, opo. Pero grateful ako kasi nag-ask kayo sa akin. Totoo po yun, Kate, tututuhanin ba natin o dadayain lang natin? Pero sumagot po ako sa kanya na tutuhanin natin para mabigay natin totoong emotion dito sa eksena. Pero syempre, hindi naman po nga maiwasan na magkasakitan, magkaroon ng mga sugat, kanyan. Pero alam naman po namin yung parte ng trabaho po yun. At walang personalan. Yan po. Alright, thank you. Next po ay si... Hi, good afternoon po. First of all, congratulations kay Direk and the entire cast. My question is for Miss Connie. Hello po. Magandang hapon. Magandang Here po. hapon. Miss Connie, this is another iconic role. siya? Here po. Ito po. Hindi na ako tumayo kasi may tao sa likod eh. Here. Sorry. As I was saying po, this is another iconic role for you, Miss Connie. Pero what makes this character parang unique and close to your heart? First of all, it's because like the character, I'm a real Lola in real life. So that really hits home very closely. And yung character na may dementia, may Alzheimer's, ganun. Challenge pa rin sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Gloria de la Costa. And also, parang comeback din po ito sa after. Yes, after you know, the- it's my 50th year this year in the entertainment industry. To be specific, last May 2024. I started in May of 1974. So, my first drama, Connie Reyes Mumar Drama Studio, was here in GMA. And that started in 1981, the year after I gave birth to my second child. And so, after that, talagang yun ako sa, after the noontime show, laging ako na ang next, diba? Every Saturday. So,
when I found out that this was gonna be on the afternoon slot, parang it was a welcome thing for me na parang, wow, may dahilan si Lord kung bakit ako nabalik sa afternoon slot. So hindi, akala nila kasi na parang, ay alam nyo na afternoon slot to, baka ayaw ko na kasi I was doing prime time na nga, no? Sabi ko, hindi, exciting for me. It would be really wonderful to just see how it is again on the afternoon slot. And I know that many of my followers are, you know, the housewives. So yung mga iba, anak na ng mga dating mga followers ko. New generation. Yeah, the new generation. Actually nga, even I'm working even with Gen Z. Si Kailin, unang araw ko pa lang ng taping eh. Gen Z, tita, Gen Z. It's a blessing from God to be working and to be working alongside the Gen Z generation and the millennials. And also having as an audience, Gen Z. Kasi parang feeling ko, through the years, parang lagi ako binibigyan ni Lord ng iba-ibang show na pabata ng pabata yung mga kasama ko. So may reason ng Panginoon sa ginagawa niya. At natutuwa rin ako kasi, believe it or not, I still have fans now who are younger, much younger than me. I can't mention naman yung mga iba. Can I mention mga shows na iba? You know, from mga 100 Days to Heaven, ganyan. Kasi mga bata laging nakakasama ko, di ba? Yung Nathaniel, My Dear Heart, madami kong kasama mga bata. So yung mga kaidaran noon, or mas matanda, at saka yung mga kaidaran ni Nito, at saka yung mga kaedad ko at mas matanda sa akin, blessing, di ba? That they're still watching me. So, I just believe that there's a purpose, and I'd like to stay close to what the Lord has created me to be, use my giftings for His honor and glory. That's what's happening. So, thank you. I answered your question. Last one lang for me. I would like to piggyback on the title of the show, Shining in Here. Since sabi niyo po, you're celebrating your 50th year in Yes. the business, can you share with us one of your, let's say, shining moments as a television star po? Hirap. Ang dami kasi 50 years eh. Sobrang dami. Shining moment. Miss Lilibet, ano ba yung shining moment ko? Wala ako talagang ma-point out na in specific eh. But I guess really, what's in my heart is that ang pinaka-shining moment ko talaga siguro na hanggang ngayon, nandito pa ako. Naiyak ako. Alam niyo naman, iyakin ako talaga ever since, di ba? For those who are familiar with what I do, what I've done in my career. I'm just so blessed. I feel so grateful that God has allowed me to use what He has given me, what talent He has given me, until now, that I'm 71 years old. So, I just feel so grateful, thankful, blessed. So, glory to God talaga sa lahat ng ginawa niya sa akin. Of course, we're thankful po sa inyo for sharing with us your talent. Maraming salamat. Thank you. I love you, tita. Love you too. Love you. Ayan, dami ko mga bagong loves. Okay, next po na. Saan po kayo? Ay, Hi. sa dulo po sa may left. Ay, Charo. Ay, hello po! Nakilala ko. Magandang hapon. Ang question ko sana para kay Ma'am Aubrey Miles. Ma'am, napakasaya ako pag nakita ako muli kayong aktibo. Oh, wow. Hello. Industriya natin. Gusto ko lang malaman what made you say yes to this project. And kumusta naman ang pating ng series? To be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA7. First one. Yes, so usually kasi nag-focus ako talaga sa movies and kung meron man akong teleserye sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga, ito yung first ko and also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell, kasi teenager pa lang kami, talagang kakatrabaho na kami. So, oo, tama ko yung mga, wala bang task, wala naman. Pero we're always friends, and laging, nung nakita ko yung role, sabi ko, and laging in-offer sa akin 3 beses na ata na magiging anak ko si Kylene Alcantara.
3 beses. So, ito talaga, sabi ko, parang meant to be na talaga. Kailangan maging anak ko na siya. Ito na yun. Hindi naman. Talaga yung schedule ko kasi talaga lock-in. Anong time na yun, wala akong yaya. So, it's always me until now. So, that's why ito talaga sabi ko, this is worth it. And also, alam ko maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Talagang lahat ng effort dito. At ang gaganda nila talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Nabanggit niyo na rin yung si Mr. Wendell. At sir, magandang hapon. Mabuti rin po kayo. Yes. Sir, gusto ko lang malaman kasi nabanggit ni Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. So basically, eto mga kasamahan niyo, yung mga nagsisimula pa lamang sa industriya. I was just, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, handling the... Yes po. Actually, when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang siyempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa-artista natin. Not unless po, nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin ho yung pusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes na parang nagdidirect ka na, syempre, with all due respect po sa ating mga director. And kung ano lang yung kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Okay, Doc. Kayo ba ni Ma'am Aubrey, may napansin ba kayong kaibahan from your generation kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of, approaching the role of work? Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabi, hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic. I don't want to mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And syempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata. At nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. Well, they have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Aubrey, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon yung mahirap parang pangalaman. So, thank you guys, maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God. Salamat. Thank you, sir. Ma'am? Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko talagang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. Kasi the past talaga, yung past na mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga production, talagang na-address ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon, parang, sabi ko, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin yung damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Oo, wala kaming stylist. Wardrobe meron. Ay, isahin yung mga clothes mo. Even TV. So thank you yung mga gumagawa na gawin. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of PEP.
most controversial. Charot! Okay. So, Kai, kasi doing an antagonist role ngayon, kumbaga parang ikaw yung co-pilot, di ba? Nang nakaalala at makabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. So, bilang masamang character ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa mababait. Ayan. So, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo, especially kay Kate, kay Miss Connie? Kasi sila talaga yung, babanggay mo ngayon. Ayan, po. Thank you po, Yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na, Haba-haba po kasi yun, Ate Rose. Nakasurin lang naman ako, charot. So, hindi nga yun nga, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot talaga. Co-pilot, yes. Ng mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, eklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po, lagi po akong kinakabahan kapag si Tita Connie. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, katulad po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi ni Tita Connie, please, totohanin niyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So para po sige, sampal siya. So ayun po, it's easy because we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yan on cam. Sige po. What made you decide na bumalik sa kontrabida role dito sa Shining? I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, Last na, Kailin. May I make sing it, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila and they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your class and your role, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch. Yan, follow up na rin po ako, Miss Connie, kasi alam ko po itong role nyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nila magiging take-away. Kasi po ako ay personally, siguro 3 beses ko napanood to sa yung K-drama nito. So, pwede pong sabihin na isa yon sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung mismong karakter or personality ni Grandma. I have no idea, when I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went because I don't really, I won't say I'm not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff. No? Anyway, that's another story. But, what's this? But when I learned that
Aurea de la Costa had dementia and eventually na Alzheimer's, specifically Alzheimer's. Yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron na akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba, remember? Naaliw ako, actually tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya, kaya plus lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang, kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, para nasa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga taong ito, inaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung may different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So, here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. Sandali Kung paano lang. ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show dun nagsimula at nag-end eh. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And I think the basic parts, I think Direct will explain that later. He's in a better position to explain that, no? Kasi kung hindi maging redundant lang tayo. Pero yun, basta, sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yes, Actually, sobra. Lola Pink, kaya Pink yata yun eh. Si Lola Pink, isang tawag ni Ina sa akin dito, nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang sobrang mamahalin kayo dito. I hope I will do justice to the character. I tried my best. Sure po yan. Ayan. Thank you po, Miss Thank Connie. you. Last na lang kay Kaylin. Kaylin kasi may pala pa ako dapat kanina. Yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, ang alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. I love you, Kat. Fabulous. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung weakness niya sa mga tao. Well, in my case, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman ho ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre doon lang po sa misjudge, ganyan. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po pa. At ayun po. So what you see is what you get talaga. Sa totoong Kaylin, tama? Opo. Thank you. Talaga namang updated sa online si Madam Rose. Next po ay si Mr. Richard Paglikawan of Lionheart. Yung question ko kay Miss Kate, kasi parang totally nagpalit kayo ng character ni Kaylin. Kasi di ba parang nalinyas ka Kate sa pagiging kontrabida dun si Kaylin. Yes. Recently talagang bida yung mga tumatak kay Kaylin. So, ikaw Kate, very powerful yung dalawang kasama mo, especially si Miss Connie at saka si Kaylin. Very powerful talaga, lalo na as kontrabidas. So, ikaw ba Kaylin, may fear ka na parang masapawan ka dun sa mga scenes and... Sorry. Nagbaliktad lang. So,
may fear ka ba na parang baka magkasapawan? And ano yung parang pinlan nyo na para maging lumitaw na ikaw talaga yung bida? Sa totoo lang po, honestly, never naman pong tumatak sa isip ko or pumasok sa isip ko na, bida ako dito, kailangan ganito, galingan ko, ganyan. Of course, I mean, kailangan ko naman talagang galingan dahil para mas mabigay ko yung mabigyan ko ng justice yung character ko. And hindi po ako takot or hindi po pumasok sa isip ko never about masasapawan ako, ganyan. Kasi hindi po siya magandang motivation para mabigay yung kailangan ibigay. Kasi honestly, personally, hindi po naman po ako competitive na tao. Kung ano po yung kailangan kong ibigay. At alam ko, nabibigay ko naman yon. Siyempre, kung happy ang directors, writers, wala naman pong problema sa binibigay ko, okay po ako doon, masaya po ako doon. At ayan, yun po. And syempre iba yung pagiging bida. Ikaw yung laging inaapi, physical, ikaw talaga yung nakakatanggap ng mga bugbog. Ganyan. So, ikaw ba, hindi ba nakaka-drain na ikaw yung inaapi this time? And ano yung parang may mga ginagawa ka ba compared dun sa pagiging kontrabida mo before para hindi ganun ka-draining yung character mo? Sa totoo lang po, ang laking difference na nanggaling ako sa portraying kontrabida roles to inaapi. Kasi from ikaw yung nagmamaldita, ikaw yung nangbubugbog, ikaw yung nananabunot, nananampal. Pero this time, iba pala talaga yung feeling pag ikaw na yung binubugbog. Doon ko na na-realize, hindi pala talaga masaya. At totoo po, honestly, draining po talaga siya. Kasi you have to convince yourself na totoo, bilang syempre, pasok ka sa character na as Ina, kailangan i-convince mo yung sarili mo, hindi ako magaling, and all the negativity na sinasabi ng mga kontrabida roles ng characters. So, syempre, it takes energy po din, emotionally, mentally, and spiritually. Pero, yun, kailangan lang po ng focus and bigyan mo rin ng time yung sarili mo to humiwalay din minsan kapag rest day, ganyan, para hindi naman laging nakakulong ka na doon. Nangyari na rin po kasi sa akin sa previous, since I portrayed 5 roles, 5 personalities, so medyo mahirap po talaga siya. And now I learned na kailangan lumabas-labas naman pag rest day, ganyan, para hindi ka na-stuck doon sa character, ganyan. Siyan po. Actually, yun yung sunod ko na kung ano yung ginagawa mo after para at least mawala yung mga negativities dala ng character. Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Next po, katabi ko po. Ayan. Hello po. Naku, tatanungin pa naman sana kita. Pero mamaya na lang. Of course, yung question to for Direk. Direk, kasi... Direk, Sir Don. syempre ang bata mo, di ba? Ang bata mo. Tapos, gusto ko lang malaman yung experience working with the Connie Reyes. Of course, she's not just parang veteran, iconic, award-winning actress, not only sa movies but also sa TV Kumbaga lahat na ng mga pressure na pwedeng ibigay sa mga young directors, parang na-experience mo. Pero kumusta talaga working with Connie Reyes? Nung sinabi po sa akin na si Tita Connie yung inaayon namin na maging Aurea de la Costa, hindi ko na pinakawalan yun. Iniisip ko na dapat siya yung makuha namin. More than pressured po, parang mas na-excite talaga ako. I really wanted to work with her because it's not every day that you get a chance to work with someone as reputable and Yes. as talented as Connie Reyes. And I really told her that personally. I tell her every time na doing my taping, I really feel blessed. Even, parati po ako nakangiti pag siya yung ka-eksena. Because marami akong natututunan sa kanya bilang director. Siyempre, sabi nyo nga po, hindi pa tayo, mas bata pa tayo, relatively. So, continuously po, gusto ko rin matuto. And the only way to learn is to learn from people na nauna na sa'yo sa industriya. Like si Tita Connie, si Miss Glidel, si Sir Wendell, si Aubrey Miles, di ba? So you learn a lot from the ones who are ahead of you. Any reactions, Connie? Sobrang humble nga yung director na yan
bata siya, pero yung isip niya hindi bata. Okay. Naglalaro lang minsan sa kalaro namin. Doon lumalabas pagkabata niya. No, I'm just so blessed to work. You know, pasensya na kayo, but I always use the word blessed because I really feel so blessed. Dito sa Shining Inheritance, I just feel so blessed. Ang gaan niyang katrabaho. Kahit minsan hindi ko yan naririnig na yung minsan makita mo, medyo lalakas ang boses pagka medyo magulo na sa set ng mga kailangan gawin. Natural lang naman yan, dapat lang, di ba? Hindi ko siya naririnig na magsalita ng hindi maganda. Very encouraging siya. He listens. I think that's one of his strengths eh. Nakikinig siya sa artista niya kung may suggestion. Parang direct, paano kung ganito? Ganito. Tinitignan niya. Tapos pagka akala niyang okay, di okay, go. Pag meron naman siya nakitang, kasi tita, ganito eh. Nakikinig din naman ako. Nakikinig din naman siyempre yung matanda sa bata. At marami rin napupulot yung bata sa matanda. Mali. At marami rin napupulot yung matanda sa bata. Marami ako napupulot dito sa mga batang ito. Hindi ba? So, yun, it was a pleasure working with you, Direk. You know, he posted something in IG this morning. And I liked I liked it. I hearted it. And I wanted to say something, but sabi ko, I will reserve it for maybe after tonight because there's just so much in my heart and in my mind. He is just so encouraging. Alam ko, Direk Joron, ang layo pa ng mararating mo. Iba yung scope ng niya, yung vision niya, ibang klase. Yun nga, basta naniniwala ka sa'yo at alam kong maraming pang gagawin, pati pelikula. Yan sa heart ko, alam ko. So, gusto mo pa siya uling makatrabaho, si Director? Kung gugustuhin naman niya, bakit naman hindi? Oo, I would love to work with him again. It's just really, I will not say naman a breeze working with him, but almost a breeze working with him because he tells you what he likes, he respects his actors, he respects everyone on the set, you know, the production design people, the production crew, the staff. Nakikita ko yun eh, may respeto. Tsaka yung sobrang importante sana yung nakikinig din. Diba? Kasi ako bilang nanay din, gusto ko rin nakikinig sa akin yung mga anak ko. At gusto ko rin na makinig. Kailangan yan, give and take, hindi pwedeng isang pagganyan lang. So Direk, maraming salamat! Thank you din po. Pag sinasabi niya kasi sa akin na, pag alam niya na dadating ako nakakast sa day na yon, yung sinasabi niya na may smile na raw sa face niya, nakikinitig ka na yung smile niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya, nakasmile din ako, Direk. Thank you. I think, Sir Don, yun talaga yung key din na nawala yung lahat ng pressure is because she's always shown respect to us even that we are younger, di ba? Yes, oo. Pero syempre hindi natin makakalimutan na sa mga kabataan natin talagang hindi kumpleto ang hapon natin pag di natin siya napapanood, di ba? Mula sa noontime hanggang sa after ng noontime, ganun lagi. Ayan. Pero ito naman, next question ko, from Connie Reyes naman. Siyempre may mga nakatrabaho ka rin dito naman. Yung mga talagang bagong-bago naman. Yes pa. Silang dalawa? Apa. Si Charot nga na-miss namin eh, kasi itong mga huli, hindi namin siya nakakasama kasi ang dami niyang racket. So nagpapasaway po. Charot. Diba? Charot. Nagpabago nga ng hair. Pero ang galing niyan, at saka sa set, kasi ang magka-eksena kadalasan, si Ina, tapos ako, tsaka siya, yung sa earlier part, hindi niya lang alam kung paano sumasakit ang tiyan namin sa kakatawa bago mag-take. Parang, quiet na, baka pagalitan tayo, quiet na. Kasi grabe siya. Kakaiba siya. Dapat talaga, huwag ka lang kumita sa online. Kumita ka rin sa TV. Wow. Kumita ka ng talent mo. Diba? Galing yan kay Miss Connie, ha? Hindi nga talaga totoo. Tapos si Roxy, ang tawag sa kanya, goddess, sabi nila goddess. Sige, isang nga. Talagang hindi. Hindi. Si Roxy, sobrang nakikita ko yung kanyang pagsisikap sa kanyang work. She's a hard worker. And I've not heard or seen her complain. She loves what she's doing. And I know meron niyang goals, I'm sure. So marami kami pinag-uusapan. Miski yung mga ibang suot niyang kinakabahan na po. Sinasabi ko sa kanya, anak, yung mga, parang
kinakabahan ako dyan sa Yung medyo may masisilip na. Yes. Sabi niya sa akin, oo tita, yan nga din nasabi ng mami ko. Ayan, okay. Pero isingit ko lang kasi we're talking about the young na diba? Yes, Si Kate, napanood ko yan nung pandemic. Napapanood ko yan. Nakikita ko siya sa Unikaihan. And you know, sa utak ko lang, sa sarili ko lang, sabi ko lang, kumilang itong batang to, parang gusto ko siya makasama sa work. Tapos bigla next project ko nga, ito na, After Love of My Life, ito. Yun. Si Kylie, din nung napapanood ko siya, yung mga kambal. Kambal ka rin ba? Sabi ko, ang gagaling nilang mag-umarte ng matapang. Ang galing nila, yun ba? So, syempre, gusto mo rin maka-work yung ganyan. I'm so glad also that I was able to finally work with Aubrey. We've never really worked. Wendell, I think once, I sent you that comedy stuff that somebody sent me. Grabe. Oo. Dito sa bahay na ito, yung nag-guest ako doon. Grabe. Gusto mo, miss, padala ko sa'yo. Grabe, kung ano nilinagay nila sa bag, sa'yo sa loob ng bag. Kaya sabi ni Ronaldo Valdez doon, ason yung pangalan, shoplifter ka ba? Ang dami ko ano-ano. Si Paul at si Michael din. Okay lang na nagsasalita na akong ganito kasi nagtanong na rin sa mga bata. At willing kami makinig kahit hanggang mamaya, Miss Si Connie. Seth kasi, Seth, sakit na ulo ko sa'yo. Galing din ng bata niyan, parang hindi na makawala sa character. Ninenervous ako. Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Lola, babe. Anyway, si Paul, ang tawag ko kay Paul, Mr. Simpatico. Sabi ko, that's what I'll call you from now on. Isn't he so simpatico? He has that wonderful smile. He's very pleasant. And then nakikita ko din. Paano smile? Hindi. Nakakatuwa kasi kasama itong mga ito. Talagang saya-saya namin lagi sa set. So, ito naman. Pinayagan ako ng nanay niya at saka tatay niya na pagsabihan siya. No, he may goal din. Yung mga batang to talaga, may mga goals sila and they work hard to achieve their goals. And I see that they're really trying hard. Alam nila kung ano yung weaknesses nila, kung anong strengths nila. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya. At ang maganda nito, humihingi sila ng tulong pag hindi nila kaya. Hindi sila nagmamagaling o magmamarunong. Ibang klase kasi, di ba? Iba yung nagmamagaling at nagmamarunong. Sige, ganyan ka na lang habang buhay. Diba? Kasi hanggang matanda ka, may matututunan ka. There's so much to learn in life. There's so much to... but it's just wonderful to be a blessing to one another. And that's what I feel is happening in our set. Hindi lang ito, marami pa yung mga iba kaming mga cast, marami pang members sa cast na wala dito. Pero lahat, kabiruan namin, pati yung mga production staff. Siyempre, minsan nakakasungitan kami. Normal, di ba? Parang ganyan. Pero, Kanino po yung last kang nakipagsumitan? si Jessica Villanueva. Popular na siya ngayon. Star! Kasi sasabihin sa akin, Tita Connie, ito yung mga eksena kukunan natin. Tuhog. Siyempre, pag tuhog yan, di ba? Siyempre, maraming lines yan. Tapos mga 5. Siyempre, si Constancia. Okay. Aralin natin ang mga linya. Aralin na yung blocking. Yung sequencing, ganyan. Tapos, mamaya, eto na. Tita, nakabihis na ako yan for that tuhog scene. Yun ang aking pet peeve. Nakabihis na ako, todo na. Mayaman pa kunyari yung eksena. Tapos dadating, Tita, pipihit po tayo. Okay lang, okay, pipihit. Mahirap umiyaman. Kasi kayo yung look diba? Babalis na lang. Tita, yung yung doon sa sementeryo. Hate ko pa! Pati yun. Kasi, unang shooting day ko yon. Hindi pa natapos kunan. Naloka na ako. Nakapusod. So, syempre, magtatanggal ng, diba? Tapos magpupusod. O kaya pag mahirap, magtatanggal ng mga makeup, ganon. Tapos, ibang eksena, ganyan. Pero syempre, I know naman she's just doing her job. And I understand. And I think, where is Jessica? And I think, Jessica, you understand me naman, di ba? Okay. You know naman I love you, di ba? You're popular na now.
now you're going to be so famous, Jessica Villajego of Shining Inheritance. No, thank you for your love and patience. Ayan. Rewarded by chocolates. Bakla. So Ayan. yun, ang sarap-sarap lang kasama sa trabaho lahat sila. So kita nyo na, dumadaldal ako kasi sobrang saya ko. Oo, tsaka Grateful din ako sa pag kayong nagkwento, parang ano, no? Parang ang bait pa rin nung dating. Hindi nakakainis. ni, ha? Yung kayo. Kahit walang filter, pero parang ang sarap pakinggan. Anyway, ganun. Sobrang, nakikita naman ninyo kung paano ko na-enjoy ang Yes, aking pagiging, nasa showbiz, in the entertainment industry. 50 years ko nang ginagawa ito. Enjoy na enjoy pa rin ako. But of course, I have to pace myself. Ay, yes. So, parang At kaba. gusto ko, magpaparinig na naman ako. Sana, pangarap ko, balang araw, magkaroon ako ng Sitcom. Ay. O kaya dramedy. Ah. Dramedy. Kasi kita naman ninyo, marunong mo na ako magpatawa. Akala nila kasi puro drama. Oo nga. Iyak dito, iyak dyan. Medyo sawa ako sa kakaiyak. No, but whatever naman they give me, if I think it's a real good role, which they have been giving me, even my last with Love of My Life, sobra, I'm so grateful. I'm so grateful to GMA, Miss Lilibeth, Miss Sherry, Miss Ali, Mr. Anthony. Thank you. And yan ang po ang masasabi ko. Oo nga, parang naiba yung flow ng question. Na bago. Pero anyways, ayun, ang sarap niyo kasi syempre kausap. And then, direct talaga. Actually, may ganun. sino raw ang mas paborito mo sa dalawa? Sir Don, I forgo my opportunity to answer this question. De, joke lang. And then, sure magkaiba sila ng strength when it comes to Yeah, di ba? Una, magkaibang role naman kasi sila, so ang hirap talaga ikumpara, di ba? But si Kaylin and I have worked longer before, kasi nung pumasok sa GMA for Kambal Karibal, kami talaga yung magkasama. So, nasubaybayan ko na yon, yung Kaylin na yon. So, nung sinabi sa akin na siya yung makakasama ko dito, it's more of an excitement kasi gusto ko makita how she's matured as an actress. Because I've known her as a teenager ka pa na kay. Yung Kambal ka, ganyan pa sweet. 15, di ba? Siyempre, pag ang artista, nakaka-experience ng buhay, di ba? Nasasaktan, sumasaya, naging iba rin yung atake ng acting. No? So ngayon ba, dahil tapos na siyang masaktan, di ba? So masaya siya, nagbago ba? Mahusay pa rin si Kaylin. At sa tingin ko ay mas humusay siya ngayon. What I really love about Kaylin is the way she injects the little nuances, yung details talaga. As a director, I really love the details. Yung konting irap ng mata, konting pitik ng kamay, yung change in demeanor, yung body posture. Malaking bagay sa akin yung gustong-gusto ko yun. So, I really like working with Kaylin. It's very comfortable working with her again. Si Kate naman, kontrabida ko siya una nakakatrabaho. Puro pala kay kontrabida una ko nakatrabaho. Sa Waray naman, no? Si Barbie naman ang binuboljack niya doon. So, nung pero very short lang yun, Sir Don. Maiksing panahon lang kasi tinamaan kami ng COVID noon eh. Yun yung time na habang nasa Green Hills kami, may sinusundo yung ambulansya na patient 001 yata yun sa Green Hills. Anyway, nung naka-work ko ulit si Kate, to me, Kate is a mystery in the beginning. No, it took some time for me to really get to know her. Pero once I got that chance, kasi ang haba na po namin magkasama, isang taon na kaming magkakasama. So maraming pagkakataon na magkausap kaming dalawa lang, nakakapag-open din kami sa isa't isa. I come to be very fond of her. Mas nakaka-connect na ako sa kanya as an actress, and I see her. And that's why it was easier from that point forward na mag-collaborate with her. And I should say na napakahusay ni Kate in the sense na mabait siya, tapos biglang may switch, maldita na siya. So, ibang skill din yun. Hindi ko alam kung sino ang tunay na Kate doon. So, yung husay, magkaiba siya eh. I think that hindi mo talaga makukumpara ang mga artista kung sino ang mas magaling because they are... Kaya nga sila magkasama eh, kasi magkaiba yung husay nila. Yes, Kaya nag-work. Pero tapos na ba kayo mag-taping? Last 2
taping days. Talaga. Yes, So, last two na. so nakita mo yung difference nung Kailin and Kate ngayon na parang pareha silang masaya. Yes. At kasi nga alam natin pareha silang in love, di ba? Na-feel mo ba yun sa set direct? At May pasok lang. Kasi si Kailin, wala siyang dapat i-explain eh. alam niyo po sa set namin, pag pumapasok lahat ng tao doon, it's as if it's a new world for us. Parang lahat ng baggage of the outside world is in the outside world. So we are our own family in this set. So parating masaya. Okay. Oo. So I think that helps. Kung malungkot man sila sa labas, at least, di ba, kapag nasa trabaho, masaya tayong lahat. Okay. Reaction na lang Kate and Kailin na parati kayong masaya. Po yun, para maganda ang trabaho. Kasi pag bad mood, di ba, nakakainis ako sa'yo. Mapagbubuntunan, di ba? Tsaka hindi makakapag-deliver ng maayos. Pero for me, kahit anong naman po mararamdaman mo at the moment, malungkot man, galit, frustrated, masaya, inspired. Actually, parang magic nga po eh, kasi nagagamit mo siya sa kung anong eksenang kukunan. Parang magic talaga siya. Yung experience outside, yes, nararamdaman. Yes, at the moment. So it helps, it really helps sa craft. Yan, ikaw naman Kyle. Ako po gusto kong pasalamat kay Direk. Maraming salamat po sa magagandang words na sinabi niyo po sa amin ni Kate. And yeah, kami po talaga sa set, we're all professionals. Like what Direk said, lahat po ng baggage na dinadala namin personally. May mga side comments ka po na ako lang nakakarinig. Like ano ba yung Paul na sinasabi mo? Masaya naman talaga si Kailin, syempre. So iba po talaga yun pag nasa set na. Dapat focus na po sa karakter, sa proyekto na ginagawa. Ayun. Last na lang, bakit ba parehas kayong masaya? Napansin ni Paul, oh. Paul? Joke lang. Opo. Opo. Dahil in love si... Oh yes, of course. Oh, yan ang sagot. Yes! Ayan. Ako, dumulubog sa upuan si Kailin. Yes, tita. Nakilala ko na pareho. Ay, bongga naman. Boto po ba kayo, Miss Connie, sa kay Fumiya at kay Cody? Ay, ano ba? Ano po may Nakilala mo na, di ba, Miss Connie? Ano pong masasabi mo? Dagdag ko kasi. Kasi konting oras pa lang ang pagkakakilala. Pero sa tingin ko naman, okay na okay naman. Oo, di ba? Yung sa dalawa po. Oo. Hindi ko pa kasi sila talaga nakakausap dahil ng matagal. Kasi tinatawag na ako sa kabilang set. Sabi sa akin ni Miss Nieva, pumunta ka na ngayon doon sa simbahan, kailangan ka na doon. You have 45 minutes. Okay. Yes, boss. May dapat ba kayo paliwanag sa sinabi ni Miss Connie? Wala naman po. Ayan. Thank you, Beck. Pero hindi ka sumagot Bakit ka laging masaya? Ayan. Then, sasabihin ko, kung masaya sila, di okay lang, di ba? Of Basta course. sinasabi ko, mag-ingat lang sila. Pahalagahan nila ang sarili nila. Tama. Yan lang ang masasabi ko. Ayun. Thank you, tita. Opo, tita. Noted po. Ayun, Kailin. Reaction mo kay Miss Pony. Siyempre, naghihintay ng reaction dun. Yung message niya sa'yo na pahalagahan mo. Oo naman po. Alam naman po ni Tita Connie at marami naman po kaming mga usapan ni Tita Connie sa kanyang dressing room. Pinupuntahan ko po talaga si Tita Connie kasi iba talaga yung wisdom po ni Tita Connie, ibang klase. And sinabi ko po kanina sa isa sa mga interview sa akin na yung relationship ko with God right now, feeling ko mas naging closer ako because of Tita Connie. At si Tita Connie, like narinig niyo po kanina, mahilig siya sa Reels. Oo nga parang Gen Z na Gen Z. Gen Z po na Gen Z at nagla-like siya, nagsisend pa. So, pag nagsisend po si Tita Connie sa amin, lahat ng mga videos or verses, hindi po pare-pareho. Okay po. So, pagdating po sa akin, very timely, every single time po na nagsisend si Tita Connie, halimbawa po, I'm feeling something. Merong isasend si Tita Connie na verse na parang sagot lang. saktong-sakto po sa
dadaanan ko or nararamdaman ko nung time na yon. And yeah, I'm just really thankful po for Tita Connie. And kahit hindi po kami magsalita, lalapitan niya po kami. Sasabihin niya sa amin, I feel like the Holy Spirit wants me to talk to you. And totoo naman po talaga, nahihiya lang po ako mag-open up sa inyo, Tita Connie. Parang yun po. So, ganoon na po yung relationship namin off-cam. So, thank you po. Thank you for always looking out for us, for guiding us, for your wisdom, for sharing your wisdom. You are very generous, Tita Connie. We all love you! You're making me cry! Oh, tinan mo? Finger heart. Ayan. Pero bongga rin na okay sa kanya. Thank you very much. Naku, mamaya na lang. Thank you Nanginginig na yung kamay ni Sir Don video. Next po kay Mr. GP Anargon of Rewind Channel. Hello po, good evening. My questions po are for the two leading men of Shining Inheritance, si Michael at si Paul. But first kay Michael muna, no? I think ilang beses naman na itong natanong sa'yo, but this time it's real because the show is finally airing. So, syempre relatively new ka pa in the industry, no? And you were given a big role for Shining Inheritance, a big project. Super big now, according to the Shining Inheritance fan. So, ngayon ba medyo nararamdaman mo na ba yung pressure because it's about to air, and how are you dealing with that pressure also na ito na nga, kumbaga medyo hindi naman ito panininda ka, pero medyo make or break kasi yung project. So, no pressure, pero make it or break it. I just want to say, of course, I'm very thankful for this opportunity sa management ko, sa GMA, and sa Cornerstone that they have really prepared me and trained me and given me this great role. I still remember the day that I had a screen test with Kate, and parang biglaan to with Boss Vic. It wasn't expected, it wasn't in the schedule. Sabi ni Boss Vic, may screen test ka for a show called Shining Inheritance. And I remember going home that day, I fell in love with that character. Parang there was something in that character na sabi ko sa sarili ko, kailangan ko makuha to. I was just so determined. I prayed for it very hard to the point then I searched about Brilliant Legacy siya sa Korea, right? So, I watched the whole series in 3 days dahil na-excite lang talaga ako. And I fell in love with Yuan. And siguro, after filming this for almost a year, and now we've seen the great trailer, masasabi ko lang pong blessed ako kasi it's big pressure na kasama ko mga veteran actors dito, Tita Connie herself, ang lola ko po dito. So, kinakabahan ako doon. But yung pressure na yun nawala, naging excitement when I got to share a scene with them. Tita Connie po kasi, I just want to say, this is my first drama show. So, merong mga eksena na kailangan ko talaga umiyak, maging vulnerable, and I must admit to myself, that's one of my weaknesses. But Tita Connie is there as a lola on screen, but also off screen. She prays with me. She prays over for the scene that really helps me. Kasi yung pong ganun na as an actor, as a newbie, as someone who wants to prove their position in industry, parang hirap na hirap ako sa mga eksenang challenging, but Tita Connie gives me that warmth na I just want to say thank you. Thank you, Tita Connie, kasi iba po yun. Hindi lahat ng mga nakakatrabaho ko is willing to pray, to help me prepare. So, I'm very thankful for that po. And of course, with Kate din, bilang kapartner ko po siya dito, as they mentioned, rom-com yung original Shining Inheritance. This one's more family. Familiar. Isa-isa, pero kay Kate lang. Gusto ko lang sabihin na-confuse nga ako kay Kate nung una. Meron kaming one-on-one workshops nito. Oo, na mysterious talaga si Kate. Mysterious in a way na once nag-bloom na siya sa set, grabe, mapapa-wow ka na lang na napakagaling ni Kate. For me, doon yung starstruck. And Na-starstruck ako kay Kate. Oo hindi lang sa ganda, pero sa ganda ng work niya. Minsan di nakaka-dialogue si Michael. And I always mention sa mga interviews before that my dream leading lady is Kate Valdez. So maraming salamat po na nakapartner ko pa si Kate. Nasabi ko din before, I want to work with Kylene. Naging twin ko dito. Kambal ko si Kylene Alcantara na magkahawig tayo pero sa Dimples. Yun lang yung pinag-uusapan namin. And of course,
Ay, si Kylene. Well, Kylene is Kylene. She's very great talaga ever since. So, to me, veteran actress na siya. That's someone I was very intimidated na eh. Oo, veteran na yan. No, sharing scenes with her, makita mo man yung kontrabida side niya in person, masasabi ko lang, mapapawaw ka. To the point na, minsan, uy nga, character nga pala ako dito, hindi ko nanonood. So, iba yung power ni Kylene. Si Paul naman, Tita Connie vibes eh. I'm just very thankful po, again, with this cast and to Direk for helping me with this pressure. Again, it's a make it or break it for me, and I just want to say I gave it my best. I know that this is my first big show, and it's more of a learning show, and I can say that I truly learned a lot from this Shining Inheritance program, and all I can say is I'm thankful and I'm very grateful. Of course, si Miss Connie kanina, she mentioned including Nuno. So ano na lang yung reaction mo din about that? With what you've shared also kanina, na grabe pala yung relationship niyo din in the show and behind the scenes. Yes po. Ang masasabi ko lang po talagang Tita Connie is our role model, is our mother po on set. Hindi lang ito sa mga artists, pati sa production. But she's someone that we can talk to, we can open up to, ask for a prayer, and talaga nakikinig po kami sa kanya kasi yung mga advices niya is filled with love, filled with genuineness, and that's something na that itself, working with you lang po, honestly, is a blessing. Kasi there's so many things I learned from her that I can apply to my everyday life. Kaya maraming salamat. Natutuwa din po ako na nag-enjoy si Tita Connie, and yung sa Reels, naku, totoo yan, very updated si Tita Connie. Siya ang totoong Gen Z. Sa buong cast, ang makita ko sa DMs ko, Miss Connie Reyes sent you a Nakakakilig reel. Nakakakilig. Nakakakilig po, so masaya talaga. Thank you, Michael. For Thank Paul you. naman, of Hi, course. Your last project, you were a kontrabida in Lolo. And syempre sa mga hindi nakanood kasi ng Shining Inheritance, pwedeng i-assume na gano'n kasi nga dalawa kayong leading man. Pero apparently, ang character mo daw pala dito buong Good boy. series ay Good Boy. So, paano yung naging attack lang? Kasi yun nga, galing ka sa string of medyo kontrabida roles in the past. Yun nga po, siguro natural lang kasi good boy naman din talaga. So, hindi, parang mas good boy ito kasi sabi ni Sir Anthony nung parang na nagsiscreen test. Paul, medyo maangas ka pa. Sabi niya, ay, i-good boy mo pa. Then, dun, nung sa puso ko na yung character, sabi ko, may reason si Lord kung bakit binigyan niya sa akin tong character na to. Kasi ako po yung last yata na nakaalam na kasama ako sa isang big show na tulad na Shining Inheritance. So sabi ko, plano ni Lord to. So, Lord help me, hindi ko kaya itong mag-isa. Give me the wisdom, give me the ideas kung paano ko pa hindi naman siguro higitan pa yung original, but yung mabigyan ng Paul Salas taste ba? Sa character. Yung medyo simpatiko sa niya ni Miss Connie. So, sana naman na mabusog din sila sa character ko at na-feel ko naman din yung confidence and yung pagka-proud dahil nga nung nakatrabaho ko na sila, bawat isa dyan. Tito Wendell, sa guidance din ni Tito Wendell. Doon nawala na yung pressure, nandun na yung eagerness na, sige, tara. Bawat character kasi dito may tatakpo eh. Yun yung siguro mapapromise namin sa inyo. Bawat character talagang tatatak sa puso niya. So, yun. Pero would you say, Paul, na this is one of your, if not the biggest role that you're doing? Kasi yun nga, you've been in the industry also for quite some time since bata pa. Ikaw yata ang totoong veteran. Pero di ba yun? So parang ito yung pag-bloom mo after being a teen actor and then kontrabida, tas ito leading man status ulit now with GMA. Siguro po, Sir James, nung time kasi ng mga Starstruck Kids hanggang sa pa-teenager, ano lang siya hindi ko pa na-feel yung pressure dahil as a kid, parang siyang playground sa akin. Pag pumupunta ng set, enjoy, may mga kasamang mga kapwa-bata na actors. Siguro naging work lang talaga siya sa akin nung early 20s ko 2021, nung palolo. Doon ko na na-feel na talagang grabe yung tiwala na ibinibigay din sa akin sa mga characters na piniplay ko. So, doon na-hit na ako na hindi rin talaga madali ang pag-aral ng isang character, yung pagtingin mo sa magandang material na sobrang gaganda ng mga sulat,
sa script. So nung na-feel ko po yun, sobrang naging thankful and blessed ako na since 8 years old, nandito at nagbibigay pa rin ng character na kahit pa paano tatatak din sa mga kapuso natin. So yun po. Thank you, Paul. And then may pahabol lang akong question for Direk. Hello, Direk. Kasi nabanggit ng fan natin ng Shining Inheritance dito. No? Charot. Yung Shining Inheritance, the original K-drama daw talaga is one of, if not the highest rated Korean drama. Yung pa din, it is the highest talaga daw, di ba? And dito naman sa GMA, 3 beses siyang inere, napunta na sa, from prime time, napunta sa umaga, naging kung anong time slot. So, how do you plan na lang, or since nag-taping na kayo, how do you promise na lang that at least it will live up to the expectation, and at the same time, ibang medium din kasi and ibang time slot, di ba? Panghapon siya, so medyo iba din yung expectations ng totoo namang audience ng GMA for that time slot. So, paano lang napapag-marry yung may expectation na gano'n, pero meron ding iniingatang audience based with GMA for that slot? Hindi, yung original kasi light siya, di ba? Rom-com siya, but it's still about family. And that specific element ang nag-hit sa GMA na this will still work today because it's about family. So, yung family drama, pag nilagay mo naman siya sa panghapon o kahit sa panggabi, it will really come close to the hearts of our viewers kasi tayo as a society, family-oriented talaga tayo. So, hindi ko sinasabing this is an exact replica because you really cannot. This is 15 years ago. And the values then, the values now, di ba? The technology pa lang. Dati ang cellphone doon, napanood ko kasi yung original ito eh. Ang cellphone doon, wala pang picture-picture, di ba? Wala silang internet. Ngayon, iba na. So, there are a lot of para advancements na in the adaptation of the Philippines. It will live up in the sense na we will give you a different experience from the original but with the same heart of that story. So the story is still there, it will always be there, especially yung puso ng mga karakter. Ako mismo bilang director, yun ang binantayan ko. Kasi mahal ko rin yung mga original na characters, yung gusto ko sila. So nung i-translate siya into a Filipino adaptation, I think not just me but also the creatives were very meticulous about that, na dapat yung puso ma-maintain. So in that respect, I can guarantee you na maihahatid pa rin ng bagong adaptation yung puso na ina-expect ninyo mula sa original. Okay, thank you so much po and congratulations in advance. Okay po, next po. Hey, mabuhay. Demure. So, yung first question ko for Roxy. Hello. Ayan, congratulations dear, ganyan. So, like, yung portraying contributor role, is that something new to you? Although you're relatively new in show business, ganyan. So, like, for Shining Inheritance, ano yung different atake na binigay mo? And how are you enjoying portraying kontrabida? Takot ka ba na nakakahon ka na sa ganun? Wow! I really love playing Amy. For those who are fans po talaga ng Brilliant Legacy or Shining Inheritance, Amy is a very interesting character. Pero syempre, medyo may twist, may Filipino twist. Binigyan siya ng spice. So, palaban si Amy dito. Siya yung inggitherang stepsister ni Ina, which is played by Kate Valdez. And this is my third kontrabida role. And I am very grateful. I feel like, ang saya maging kontrabida kasi hindi ka naman talaga sa totoong buhay, hindi naman tayo pwedeng magalit ng ganun. So, na-enjoy ko na nalalabas ko yung emotions ko in that way. And I have always been a lover of Milan. I just wish to, I just hope na someday sana I would consider myself effective kontrabida, and I hope I give justice to the role of Amy. Sana. How different are you as a kontrabida here? Anong bago naming app dapat abangan sa'yo as a kontrabida? Ngayon siguro, kasi marami kaming kontrabida here. Ayan, si Kaylin, si Miss Glidel, si Miss Aubrey, medyo kontrabida din. Marami si
si Sir Wendell, and then my difference siguro, parang nag-usap kami nila Direk. Direk has played a big role in helping me kung paano ko ba bibigyan ng buhay si Amy. And ang yung atake namin, yung very uso to, yung mga syusyunga-syungang kontrabida, yung maiinis ka pero mamahalin mo din. So, medyo nakakainis si Amy, but I think people will like her in a way na syusyunga-syunga siya. Lagi siyang pinapagalitan ni Joanna kasi kami yung best friends dito ni Kylene. Lagi niya akong pinapagalitan, ano ba yun, Amy? So, yun yung atake ko. Medyo yung gets na ng lahat, tapos mga 5 minutes, tapos dun ko magigets. Ganun siya. So medyo may pagka-funny. Oh, wow. Eh, congratulations! Sa papanood ko yung mga content mo. Normally yung kausap mo lang, sarili mo lang, di ba? Oo nga po madami pa po palang tao pwede kausapin. Pero like, how is it for you transitioning to mainstream through television? Kasi like yung content mo, your own script, your own direction and all, but this time, it's more of the, yung creatives injecting kung ano yung gusto nilang makita from you. Pinractice ko. Oh, wow. Kakaibang charot po ang makikita nyo dito. Chares, unang teleserye ko po ito. Wala pong kakaiba. Yung transition po from online to mainstream, grabe. Super laki po, ang lawak po bigla nung sa mainstream po. Ang dami pong kakausapin, ang daming i-consider, ang dami pong pakikinggan. Which is super na-appreciate ko naman po kasi na to. And super grateful po ako na naging part ako ng show na to and nakilala ko po sila. Tapos never po na-experience ko na nakita po nila ako as from online po. Para po talaga nila akong tinreat na bagong member po nila na i-guide po nila dito sa show na to. And super thankful po ako na naging friends ko po kayo. Nagugulat po ako gabi po, kasama po ako sa na-chat ni Tita Connie. Nagkakagulatan na lang po, may nag-chat po, Connie Reyes. Ay, ba't ako may ka-chat na artista? Ayun po. And sa mga scenes po, parang di ko po alam kung nakukuhanan po ako ng clip doon. Nakanganga po ako sa kanila kahit nasa eksena po ako mismo. First time ko po naka-eksena si Kate, umiyak po siya sa kaliwa lang po. Kasi nandun daw po yung favor ng camera. So, parang nakakaloka. Directed on cue po yung iyak nila. Tapos after po nila magsigawan at iyakan, parang wala po nangyari. Tapos ako po, na-amaze lang po ako sa kanila na, ay, tapos na pala yung ayun po, super, sana po, mapanood niyo po itong show po namin. Kasi kung hindi po, ipadelete ko na lang po kay Direk yung clip ko po. Hindi niyo po ako papanood. Pero may add lang po ako doon sa sinabi ni Charut. Kasi I appreciate her dahil nga first time yung naging artista. Ito pa ang kwento niya. So, yung character niya si Cecil was the last character to be auditioned. The last character to be cast. So, siya na lang yung kulang, siya na lang yung missing piece. Tapos siya rin yung huling nag-audition talaga. And then, ang hinahanap namin as Cecil is yung bubbly. Kasi di ba, miserable na yung buhay ng bida. Kung miserable din yung friend, parang sobrang sad na. So, hinahanap namin yung bubbly na masayang kasama, masayang panoorin. And si Charut, perfect siya doon. So ang usapan, di magpapasaya lang tayo dito. Yun yung simula. Hanggang pusa, nagkaroon na siya ng mga eksena na, okay, break-up scene mo to sa boyfriend mong si Archie. Hindi ko lang alam po kung gano'ng nagkulumianan yung utak niya kasi kinailangan din po niyang umiyak. So abangan niyo po yun na si Charut na nagpapasaya sa atin ay meron pong heavy scene talaga. Heavy po talaga. Major po. Oo, so yun si Charut. So thank you for taking on this project. Thank you po, sir. Patingnan niyo po kung saan po tutulo yung luha ko. Kasi po naiyak, actually yung iyak ko po nun sa pressure na lang po. Kasi sabi ni Direk, kaya pa ba? Yung acting coach at tsaka paggabi na, yung continuity. Tapos umiyak na lang po ako nun. Tapos habang naiyak po ako doon, okay, next scene. Dito masaya ka dito. Tapos nagano'n pa po ako. Ayun po yung mga aaralin ko pa po sa pag-aartista, yung mabilisan po pala. Last na lang, how are you in terms of getting feedback? Like, kasi like, di ba, when you do your own content, sarili mo lang yung nagsasabi, maganda na ginawa ko, ganyan. But this time, dapat si Direk sabihin niya na okay yun, di ba? How are you with that?
Nakaka-pressure po. Pag po binibigay na po sa akin yung audio po, parang kausapin ka daw ni Direk. Ayun po. Wag niyo ibigay yan. Tapos sasabihin lang po, Charud, okay ba? Okay ba tayo? Nagigits mo naman yun dito. So, ako po, itatake ko po na lahat ng mga ito pong mga new experiences ko po, learning opportunity ko po to para mas maging better naman po. Ayun po, thank you po. Congrats! Thank you po. Ay, mag-host na po ako. And can you share kung gaano kadali o gaano kahirap yung gumanap ng isang mentally challenged na? Wait lang. Miss Connie Reyes, sinabihan ako magaling. Naku, magaling na ako nun. Thank you po. Siguro po, medyo challenging din po kasi yung role ko na may mental illness. Nung nag-audition po ako for this role, hindi ko po talaga akalain na ako yung nakuha kasi ang dami pong bata na nag-audition. So nung nakuha po ako, nagulat po ako. Sabi ko, paano ko gagawin to? Yung mga roles ko na iba mga normal. Paano kaya to? Buti na lang po kasama ko sila Direk, yung mga other cast po na nandito po sila, tinutulungan po nila ako na mas mag-grow po yung skills ko sa acting and mas maging natural po yung role ko as si Nono. Ayun po, sana magustuhan niyo po yung pag-play ko po as Nono. Abangan niyo po yan. Thank you. Thank you po. So Miss Connie, even in your... Miss Connie here. Na-touch nyo yung buhay nila through your wisdom, through your warmth. Is it intentional po? Was it intentional to leave something, to leave a legacy on your co-stars? I think you don't plan that. Maybe it just happens. But one thing I know is that I always pray for my co-actors, the production staff, even the crew. I pray for the management of the network. Ano na sa akin yun? Second nature na talaga na I pray and I want to bless them in any way that I can. And if they say that there's something that I left, maraming salamat, di ba? Parang hindi ko naman pinaplano na, uy, sana makakatch kasi ganun. Hindi. One thing I know also, in the Bible, there's a verse saying, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. So if in your heart, you have good intentions, and you want to be helpful to people and kind, then yun lang din talaga yung lalabas sa mouth mo Yung hindi mo pinaplano. Tapos may mga needs or may mga situations na nagkukwentuhan kayo, nag-uusapan. Minsan nga iniisip ko, baka nga naiinis sila sa akin kasi hindi, talaga. Never daw sinabi niyo yan. Kasi minsan, syempre di ba kung meron sitwasyon, kunyari, mga sex, mga out of marriage, mga kung ano-ano, mga ganyan. Nagsasalita talaga ako na hindi ako nanenemon, nagko-quote ako ng verse sa Bible. Yung gano'n, kasi everything is permissible, but not everything is beneficial. Diba? Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. He will direct your paths. Yung mga ganon, delight yourself in the Lord, He'll give you the desires of your heart. Mga pahapyaw, mga ganyan. So minsan nga iniisip ko, well, thank you na hindi pala nyo, welcome pala ninyo yun. Pero kasi talaga ako, hindi ko pinaplan, hindi yung parang ganitong gagawin ko, kaya ganito ngayon. Kunyari, like if Kate will knock at my door, hindi ko naman alam na Paul will just burst in my dress. She just comes in crying, she just hugs me, I just hug her back. Or if Michael will, we just make kwento and kwento also, or things like that, about his family. And then I share, ganyan. Parang, wala lang. I just want to have fun with all of them. And if by working and having fun with all of them, they pick up something, then thank you, Lord. Si Wende, bago pa nag-start yung show, tinawagan niya ako, ilan oras tayo nag-usap? An hour. Yun, kasi ang dami niyang mga tanong.
Tapos pag sanakin, huwag mo akong tanungin dito kasi nag-aaral ako ng linya ko. Di ba? Pero I'm very open and welcome to answer any questions they have as best as I can. But one thing I'll say, I'm not perfect and I don't know everything. But I hang on to the Word of God. So sabi nga, live the Word of God. Read the Word of God. Love the Word of God. Live the Word of God. Yun lang. Thank you. Ayun. Meron pa po tayo. So, let's go po. Hello? Super thankful ako kila Direk dahil ako po yung pinili nila na gumanap as Nono. And yun po, dapat abangan niyo po si Nono dito sa Shining Inheritance. Yun lang po. Ako po, sabi ko nga kanina, naging pamilya na kami sa isang taon naming magkakasama. And my only wish is that we impart the same warmth to our viewers na sana maramdaman din nila kung ano yung saya at yung pagmamahal din na meron kami sa set makarating sa inyo. Sana po ay suportahan ninyo at subaybayan ng Shining. Gusto kong magpasalamat naman na thank God for making this event possible para sa amin lahat, para sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo, of course, my GMA family, to our bosses, from the creative team, sa inyo po mga press people from the different platforms, social media. Maraming salamat po. And ito po ang trabaho na hindi in-expect na abutin ng isang taon. Definitely, pinag-igihan. And for sure, alam niyo po, mag-e-enjoy din po kayong lahat dito sa palabas na to. Sana po supportahan po natin ang masasabing takiligin ang sarili natin, of course. Salamat po. Evening with us po. We appreciate your time. Ito pong Shining Inheritance, talagang it's gonna be difficult for us because it's an adaptation, but we're very proud sa atake ng Pinoy. We put our own very flavor to this, our hearts and our passion para mapakita namin sa buong mundo that the Filipino version will leave a great impact just like the original, and we're very proud of that. Kaya please, sana subaybayan niyo po ang Shining Inheritance. Maraming salamat po ulit. Of course, to my GMA family for giving me this great opportunity, and to my manager Sparkle and Cornerstone po. Thank you guys. Thank you po. Okay, next daw po si... way to support us. We appreciate it. And I have always been a fan of Philippine television. Mula hapon hanggang gabi, mahilig po talaga ako manood. And I love that we have an adaptation. The original is also very brilliant, and I hope you would embrace also the Filipino versions. And I really look up to Philippine televisions. I love the creativity. I love how the Filipino minds think, and sana masupport niyo siya. And more power to Philippine television, and I'm so grateful to work with every one of you. It only felt like a dream before, and now I'm actually here. So exciting times. So congratulations everybody, and of course to everybody behind the yung wala sa stage ngayon. Thank you for all the love that you pour into this project, and this project is really made with love, perseverance, and hard work. So good luck, and let's claim success for this show. Calling me. Kahit minsan yes or no, pumapayag siya sa akin. Thank you so much. And GMA, thank you for welcoming me again. And this is gonna be an exciting show. I know it's gonna be big. For sure, sa cast pa lang na nakita ko lahat. And excited ako makita lahat ng scenes na ginawa dahil hindi naman lahat talaga magkakasa-eksena kami. Sa tagal na ginawa namin to, excited ako na makita lahat kayo, guys. Excited ako sa ginawa natin lock-in. First time ko mag-lock-in, it's very... Naging close ako sa lahat. And then, thank you for welcoming me also. Thank you. Tapos na nga tayo. Papalabas na tayo kasi medyo nasanay na po no, na sa 1 year na ETHS, my work, nakasama yung mga passionate actors at actress. Siguro salamat dahil there's something about the show no, na bumalik yung fire, yung passion sa heart ko sa pag-acting. Thank you po sa tiwala na binigay din ng ating producers sa napakagandang story na ito na Shining Inheritance. So sana po mga kapuso, mapusog kayo sa Shining Inheritance at makita nyo
yung hard work at yung pagmamahal at passion at yung dedikasyon na ibinigay po namin dito. Salamat po. Siyempre po sa ating mga reporters, vloggers, influencers. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po, I hope you guys can spread the news na sa September 9 na po ang Shining Inheritance. And siyempre maraming salamat po sa inyong lahat. And I'm really excited for all of us. That's it. Yeah, thank you po. Nasabi nila po lahat. Magpasalamat sa mga taong nagbigay ng oras ngayon. Alam ko po may mga lakad tayo. Medyo nakita ko kanina masama ang panahon. So, ayan. At yes, maulan. Kaya mag-ingat po sana tayo sa ating pag-uwi mamaya. Pero nais ko pong magpasalamat sa nakasama ko sa show na to. Tita Connie, salamat po sa And to everyone that for your guidance then. Thank you for your encouragement sa akin. No, for being my best brother. Yeah. Ba't naiyak? Sobrang saya ko lang po. Sobrang babait ng mga kasama ko sa show na to. And I just feel so beyond grateful and blessed na binigyan po ako ng opportunity na i-portray ang role bilang si Ina. At salamat sa mga kulay na binigay nyo, contribution para mas maging shining si Ina at tayong lahat. So yeah, thank you, Kai. Thank you po, Miss RP Roxy. Charot, my bestie! You're welcome. Yes. And to Miss Clyde, na nagtataray din sa akin dito. She's playing the role of Lani. Ayan. And aking tatay si Mr. Ariel Rivera. Ayan. Maraming salamat po to Jimmy Bosses for always giving me the best characters lagi. And to the creative team, thank you so much po. Maraming salamat. My Sparkle family and Jimmy Network. Thank you so much po. I'm going another way. So much is happening in our nation today, in the world actually. So I'd just like to encourage everyone to use whatever gift, whatever talent that God has given you for good. Let's not anymore add to all the confusion in the world. Let's spread good news and love, kindness. Diba? So, para gumaan naman ang buhay ng mga tao. I don't know, this may not be the venue to say it, please allow. I hate fake news. How can people try to put down other people just for their own gain? To earn money? God can bless you. God can give you your own place to shine and your own niche. Bakit kailangan natin magsiraan? Bakit kailangan natin mag-imbento ng kung ano-anong kwento? Bakit kailangan natin siraan ang bawat isa? Tama na. Paano tayo aasenso bilang isang bansa? Paano? If we are going to be thinking only about ourselves, our own gains, magkano kikitain dito, ilan views, ilan ganito, etc., etc., madadala ba natin? Ang dami natin mga kaibigan na sumakabilang buhay recently. Recent past, so many of them were very affluent. Pero nakita natin, anong naaalala sa kanila? Hindi naman yung pera nila eh. Ang naalala sa kanila kung ano yung kabutihan na naiwan nila. Di ba mas maganda ganun? Yung may maiwan tayong kabutihan sa kapwa natin, sa bansa natin, kahit papano. If each one of us, alam nyo, maliit pa akong bata, lagi ko itong sinasabi. Hindi ko alam bakit, maliit pa akong bata. I remember my brother before throwing a piece of wrapper of candy outside the window or a popsicle stick or something. My dad was driving, my papa was driving the car, my mom was there, and kaming siblings nandun sa likuran. I must have been around 8 years old. And anyway, I said, if everybody thinks the way you do, wow, what a mess this country is gonna be with all the dirty stuff there. Kaya ako pa nakakita ako ng may papel na ganyan. Pag nakita ko yung mga nagtatapon, lalo kong pinapakita, kinukuha ko at tinatapon sa basura. We have to be good examples to the people around us. Hindi ko sinasabing in a big way. Even in a
a little way. And when you do that, it ripples. May mga effect yan na maganda. It's just like the power of the pen. Okay? Manunulat. Nakikita naman, like, I'm sure our creative team knows that. The people who watch your shows, your body of work, will be so blessed. It's either they learn something or not. So kayo rin, di ba, yung mga influencers, vloggers, mga kaibigan namin sa press, alam naman ninyo kung sino yung kung ano-anong mga pinagsasabi at pinagsusulat. Sana let's try to influence each other to do good. Let's honor God in what we're doing. You know that there's power of life and death in the tongue. When you bless people and you say God bless you, there's a reason. You're blessing, God does something to that person when you say God bless you. But when you curse, something can happen to that person if he deserves the curse. But in the Bible, it also says, an undeserved curse will not rest. So kung yung sinabi mong curse, pupunta dun sa, binitawan mo para sa isang tao, babalik at babalik yon. It will not rest on that person that you cursed. Babalik sa'yo yon. Remember, every good deed that we do will come back to us. So every bad deed we do, nakakatakot, di ba? Pwede pa ako magkwento, isang kwento. Tungkol sa isang OFW. Naging patotoo namin ito sa 700 Club Asia. I don't remember the exact, this is just like, excuse me na lang, basta yung gist na lang ito. Dalawang OFW workers, they were working in a laundry shop. Ang laundry shop po, isang place kung saan pwedeng madaling magnakaw, kung saan pwedeng madaling gumawa ng hindi maganda. Kasi ang dami mga naiiwan sa bulsang pera. Ang dami mga, hindi lang bare-bare minsan. And so the story of this man was, may dilemma siya kung kukunin ba niya yung nakita niyang malaking pera dun sa bulsa. Bakit? Nangangailangan siya eh. May sakit yung asawa, manganganak, kailangan ng pera, etc. Pero sabi niya, nakonsensya siya. Hindi ko kaya. Hindi, Lord. Kaya naman akong bigyan ng pambayad ko sa ospital, sa asawa ko, ganyan. So hindi niya kinuha. Sinoli niya. Pag soli niya, I think may pabuya siyang nakuhang konti. But actually, more than the pabuya, God provided. God provided for yung nangyari sa asawa niya, na nanganak, gano'n. Basta, may provide, may tumawag na kapatid yata na, oy, di ba manganganak na si ganyan-ganyan. So, binigyan niya. So, tuwa siya. May isa naman. Yung isang tao naman na yun, nag-work din sa laundry shop. Sabi niya, pagkakataon ko na ito, kailangan ko eh. Ganun. Kinuha niya. In other words, inuwi niya yung pera nakita niya na malaking halaga. You don't also sometimes understand how some people forget yung mga bundles of money sa pocket nila. Siguro hindi din nila kasalanan, baka yung kung sino man na nag-ayos ng gamit nila. Kinuha niya. After a few days, a few weeks, nagkaroon ng mga aksidente, mga grabeng nangyari sa pamilya niya. So, babalik at babalik sa atin yung mga ginagawa natin, mabuti o masama. God sees our hearts. So let's honor God with what we do. If He called you to write, do it positively. If He called you to act, to direct, to be a production assistant, to be in management, whatever it is that God has called us to do. Kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba ang tawag ng Panginoon sa atin. Pero, kahit na boss yan, kahit na walang malaki o maliit sa Panginoon, pare-pareho yun eh. Sobrang pareho. The important thing is that we honor God. So with that, I'd just like to leave this and say that Shining Inheritance is something that we really worked hard for, as our director and my co-stars here has mentioned. May puso po, it's a heartwarming project that we are very proud of. It may not be exactly to the letter like
the Korean one, but we have our own Philippine flavor. Our very own Philippine flavor. And from this, we hope that it will be a heartwarming telenovela which is going to bring the hearts of men and women, families together. We hope that it will bring young people more love and respect for their elders. We hope and pray that even the elders will also be kind and understanding towards the young generation. Ang dami hong mapupulot na aral. Konti lang ho yan kasi alam ko, gutom na kayo. Pero sa inyong lahat, really, taos puso din ang papasalamat namin sa bawat isa sa inyo. You may have come here for a different reason. Different reasons. Iba-iba tayong dahilan. Pero maraming salamat sa binigay ninyong panahon sa amin. Kailangan namin ng tulong ninyo, ay hayag sa lahat ang aming handog na ito na Shining Inheritance. So wholeheartedly, we are thanking you for being here, and please help us promote this show because we need each other. We cannot also do it na wala kayong tulong sa amin. So maraming salamat sa kung ano man tulong may ambag niyo para sa Shining Inheritance. God bless each one of you more than you can ever hope or imagine. Not just you, your families, and the works of your hands. And God bless Shining Inheritance and GMA also. Salamat po. Amen po. Thank you po sa buong cast po ng Shining Inheritance.